Attorney Salvador Panelo, ginagawang bobo at tanga ang mga Pilipino. Pero bago po natin talakayin yan, gusto ko lang pong magpahabol ng pasasalamat sa production team ng Usapang Tito Manny. Maka-production team naman tayo, no? Tatatlo lang naman po kami rito. So matapos ko pong pasalamatan ang ating mga subscribers, siyempre gusto ko lang pong pasalamatan si Kuya Art. Dalawa po kasi kami nag-iisip ng issues na dapat ipresenta sa inyo, at si Kuya Jason, ang ating videographer. So ayan na po ang production team ng Usapang Tito Manny. Kung wala din po sila, si Kuya Art, si Kuya Jason, hindi po kakayanin ni Tito Manny ang mag-put up ng ganitong channel. So maraming salamat Kuya Art, Kuya Jason, and again sa ating pong mga subscribers na ngayon ay patuloy pa pong dumadami. Maraming pong salamat sa inyo. At pasalamat ako na kayong nandyan na nakikinig sa Usapang Tito Manny ay hindi nagpapauto kay Attorney Salvador Panelo. Kung napanood nyo po yung ating nilabas na video kahapon tungkol sa pag-amin ni Rodrigo Duterte na matagal na siyang pumapatay, at ang ginawa ni Duterte, nilaglag niya si Senator Bato de la Rosa at kanyang sinabi na si de la Rosa ay parte ng DDS o ng Davao Death Squad. Although ito po ay pinalagan ni Senator Bato. Dahil ang sabi ni Senator Bato, as far as I am concerned, DDS does not exist. I do not tolerate a death squad. And if I ever caught one, I would fight a case against that person. Pero biglang nilaglag ni Duterte si de la Rosa nung sinabi niyang, yang isang senator, si Senator Bato de la Rosa, death squad din yan. So binuking ni Duterte si de la Rosa. To the rescue si Salvador Panelo, at sinabi niya na nagbibiro lang daw si former president nung kanyang binanggit na meron siyang death squad. Sabi dito sa balita, Duterte nagbibiro lang sa pag-amin sa Davao Death Squad, sabi ni Salvador Panelo, dahil naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na joke lang ang kwento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong Davao Death Squad. Alam mo, Attorney Panelo, kung nauutunin nyo ang mga DDS na sumusuporta sa inyo, huwag mong lahatin ang buong bansa. Dahil kayo-kayo na lang ang nag-uutuan at nagbobolahan. Kung para sa'yo, bobo at tanga ang mga DDS, well, not the majority of the Filipinos. Dahil rinig na rinig namin ang pag-amin ni Rodrigo Duterte diyan sa Senate hearing. And mind you, Attorney Panelo, kami man ay mga ordinaryong Pilipino, alam namin na admission of guilt ang ginawa ni Rodrigo Duterte. So kung ang ginagawa mo ay para pagtakpan itong pag-amin ni Duterte, utuin mo na lang yung mga supporters mo. Dahil napanood namin at narinig namin na hindi nagbibiro si dating Pangulo sa kanyang pag-amin na mayroong death squad at siya ay matagal nang pumapatay. At kung kaya mong utuin ang mga DDS, you cannot fool the rest of the Filipino people. Ano ba ang nasabi ni Senate President Chis Escudero? Sabi ni Senator Chis, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay dating Pangulong Duterte na biro lang yon, joke lang yon, hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung anumang pinanumpa ang sinabi niya kahapon. Ito naman ang sabi ng House of Representatives. Following the admission under oath of former President Rodrigo Roa Duterte in yesterday's Senate hearing, City of Manila 6th District Representative and Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. said the cases against those responsible for the extrajudicial killings o yung EJ case during the war on illegal drugs are ripe for filing. Dahil nga po, kahit nasa ang korte kayo magpunta, kung umamin mismo yung salarin doon sa mga krimen na ibinibintang sa kanya, pwede niyo na pong kasuhan at idemanda si Duterte. Dahil siya po mismo ang umamin na matagal na siyang pumapatay at inamin pa niya sa Senate hearing na inuudyukan pa niya yung mga pulis na pilitin manglaban yung mga kriminal at kapag nanlaban, patayin. Sabi pa rito, in a press conference held with fellow Quadcom Chair
and City of Santa Rosa Representative Dan Fernandez, Abante underscored that Duterte's admission is a shocking normalization of brutality and death, disregard for due process. He also said the former president's statement must be recognized as evidence in all present and future cases on the war on drugs. Dahil mismong si Duterte na po ang umamin na nagkaroon ng patayan nung panahon niya, yung kanyang war on drugs. Pero ang alam nyo, ang nakakapangilabot pa doon, nung sinabi ni Duterte na gagawin niya ulit yan all over again kung siya ay babalik sa pwesto. Aba, yung mga DDS palakpakan. Ito ba ang gusto nilang presidente? Yung walang due process? Yung papatayin na lang? Kahit na pa sabihin kriminal yan. Lahat ay dapat sumailalim sa due process. Kung ganito ang presidente natin, na wala ng proseso, patayin na lang yung dapat patayin. Yan ang gusto ninyo? Tuwang-tuwa pa kayo at nagpalakpakan pa nung sinabi ito ni Duterte na kung siya ay pababalikin, uulitin niya ulit yung mga pagpatay. Nasaan ang mga utak ninyo mga DDS? Sabagay kayo ang mga nauuto na mga tulad ni Attorney Panelo. Kayo na lang ang nag-uutuan at pinababayaan nyo na gawin kayong bobo at tanga ng isang Attorney Panelo. Sasabihin niya nagbibiro. Nagbibiro nga lang ba si ex-President Rodrigo Duterte? Isa ba kayo sa nauto ni Panelo at napaniwala na nagbibiro lang si Rodrigo Duterte nung umamin ito sa mga pagpatay sa death squad? At sa kung ano paman ang inamin ni Rodrigo Duterte, all under oath. Hindi ba abogado rin si ex-president? So alam niya na siya ay under oath. At masasabi niyo ba na nagbibiro si ex-president sa kanyang mga binitawang salita? Ano sa tingin niyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.